Araling Palipunan for Quarter 3, Week 2. Ang pambansang pamahalaan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang pambansang pamahalaan. Mga layunin. Una, natatalakay ang kahulugan ng pamahalaan. Pangalawa, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pangatlo, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikaunlad ng bansa. At pang-apat, nakagagawa ng balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Unang araw. Maikling balik-aral. Pansinin, tuklasin, pagmasdan ang larawan sa ibaba. At kumpletuhin ang salita. Mahusay. Pamahalaan. Hanap, usap, kalap. Hashtag, itala at makibahagi. Magabay na katanungan. Una, bakit mahalagang malaman ang kahalagahan at balangkas ng ating pamahalaan? Pangalawa, bakit kaya mahalaga na may ugnayan ang lahat ng sangay ng pamahalaan? Pangatlo, sa tingin mo, mahalaga bang makialam, makilahok at tumulong ang mga mamamayan sa pamahalaan para sa ikaunlad ng bansa? Pang-apat, may mga tanong ka pa bang naiisip na gustong malinawan tungkol sa paksa? Isulat ito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Unahan mo ako. Hashtag susing salita ng aralin. Buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Para sa unang bilang, siya ang punong-pinuno ng sangay na tagapagpaganap at pambansang pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Pangulo.
Pangalawa, ito ay binubuo ng kapulungan ng mga kinatawan ng bawat kongresyonal na distrito sa bansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Kongreso. Pangatlo, ito ay tinatawag ding kapulungan ng mga senador. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Senado. Pang-apat, dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Korte Suprema. Panglima, sila ang bumubuo kasamahan ng mga senador sa pagbuo ng mga ipapanukalang batas sa bansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Kinatawan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Pamprosesong tanong. Una, ano ang pamahalaan? Ano ang bumubuo sa pamahalaang pambansa? Pamahalaang lokal? Tama! Ang pamahalaan ay ang samahan ng mga namumuno na nagpapatupad ng batas at nagpapanatili ng kaayusan sa bansa. Ang pamahalaang pambansa ay binubuo ng tatlong sangay. Ito ay ang tagapagpaganap, tagapagbatas, at tagapaghukom. Pangalawa, anong mga sangay o institusyong bumubuo sa pamahalaan? Mahusay. Tagapagpaganap o sa Ingles, executive. Ito ang nagpapatupad ng batas. Ang Pangulo at mga kagawaran. Pangalawa, ang tagapagbatas o legislative. Sila ang gumagawa ng batas. Sila ay ang mga senado at kapulungan ng mga kinatawan. Pangatlo, tagapaghukom o judiciary. Sila ang nagbibigay ng hustisya at nagpapaliwanag ng batas. Sila ang mga nasa hukuman at Korte Suprema. Pangatlo, ano ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng pamahalaan? Tama! Ang mga mamamayan ay may tungkuling sumunod sa batas, makibahagi sa halalan, magbayad ng buwis, at maging responsable sa pagtulong sa mga proyekto ng pamahalaan. Pang-apat, anong
ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa. Mahusay. Dapat taglayin ang katapatan, disiplina, pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan. Sa ganitong paraan, sabay na uusad tungo sa pag-unlad ang mamamayan at pamahalaan. Ikalawang araw. Ang pamahalaan ay isa sa 4 na elemento ng isang bansa. Ito ang isang ahensya kung saan ang kagustuhan ng mga mamamayan ang naipahayag at naipatutupad. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at pangalagaan ang kapakanan ng kaniyang mga mamamayan. Kailangan ang pamahalaan upang maipatupad ang iba't ibang tungkulin para sa mga mamamayan. Pagpapatupad ng mga paglilingkod at programa para sa kapakanan ng mamamayan. Pangangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayan. Pagtatanggol ng bansa mula sa panganib o pagsalakay. Paglalapat ng hustisya. Pagsulong ng pambansang interes. Pakikitungo sa ibang interes. Ang uri at balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na kinikilala ang konsepto ng demokrasya bilang ito'y uri ng kanilang pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng mga lider na inihalal ng mga mamamayang may sapat na gulang na nagluklok sa kanila. Bukod dito, may karapatan din ang mga mamamayan na makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno ng pamahalaan. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga tao rin ay pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad nito. Bukod dito, ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas kung saan binibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo ang bawat isa. Gayon din sa pamahalaang demokratiko, ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat na naaayon sa batas. Nararapat na dumaan sa isang legal na proseso ang paglilitis ng isang taong nagkasala bago siya mabigyan ng karampatang parusa. Sa pamahalaang demokratiko, hindi kailangang gumamit ng dahas upang magkaroon ng pagbabago. Ang mga pagbabago ay maaaring makamit sa
pamamagitan ng isang mapayapang halalan o sa pamamagitan ng pagpapanukala ng batas o pagsususog sa saligang batas. Aralin natin ang pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay: una, ang sangay ng tagapagpaganap, binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Gabinete. Pangalawa, sangay na tagapagbatas, binubuo ng mga senador at mga kinatawan. At ang pangatlo, sangay ng tagahukom, binubuo ng punong hukom at mga kagawad na hukom. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Ang nagpapatakbo ng pamahalaan ay ang mga taong inihalal ng taong bayan, kaya masasabing ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Maaaring itama ng isang sangay ang kabilang sangay, lalo na kung mayroong nilabag na batas o di kaya'y di ginagamit ng wasto ang isang sangay ang kanilang kapangyarihan. Ang konseptong ito ay tinatawag na check and balance. Dumako tayo sa ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ayon sa Artikulo 5 ng unang seksyon o Article 5, Section 1 ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng tagapagpaganap ay nakaatang sa Pangulo ng Pilipinas. Pinipili siya sa pamamagitan ng tuwirang paghalal ng mga mamamayan. 6 na taon ang kaniyang panunungkulan at hindi na maaaring mahalal pa sa pangalawang pagkakataon. Narito ang kwalifikasyon upang mahalal na Pangulo o Pangalawang Pangulo. Isang likas na mamamayan ng Pilipinas. Isang rehistradong botante. Nakakabasa at nakasusulat. 40 taong gulang pataas sa araw ng halalan. Naninirahan sa Pilipinas sa 10 taon bago ang halalan. Narito ang kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo. Humirang ng mga pinuno ng mga kagawaran. Ang iba pang hinihirang na Pangulo ay ang mga embahador at konsul sa ibang bansa, mataas na opisyal ng sandatahang lakas, miyembro ng Korte Suprema, mga pinuno ng mga kagawaran at sandigan bayan.
Ang mga hinirang ay dapat pagtibayin ng Commission on Appointments o CA. Ipatupad ang mga batas ng bansa. Gumanap bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Magpanukala ng batas sa Kongreso. Magsumite ng panukalang budget ng kita at gastos ng pamahalaan sa Kongreso. Makipagkasundo sa mga international financing institution sa pag-utang para sa kapakanan ng bansa na aprobado ng Central Monetary Authority. Iharap sa Kongreso sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ang ulat nito sa bansa at ang kaniyang programa para sa pamahalaan. Katawanin ang bansa sa mga international na pagpupulong. Gampanan ang lahat ng tungkuling iniatang sa kanya ayon sa batas. Narito naman ang kapangyarihan at tungkulin ng pangalawang Pangulo. Gampanan ang mga tungkulin iniatang sa kaniya ng Pangulo. Maging miyembro ng gabinete o kagawaran na itinakda ng Pangulo sa kaniya. Makipagtulungan sa Pangulo sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Gampanan ang lahat ng tungkulin na iniatang sa kaniya ayon sa batas. Ngayon ay aralin natin ang gabinete. Ang Pangulo ay tinutulungan ng mga tanggapan at kagawaran sa pagpapatupad ng mga batas. Ang mga kagawaran ito ay pinamumunuan ng mga kalihim na hinirang ng Pangulo at sinang-ayunan ng Commission on Appointments. Narito ang ilan sa mga kagawaran ng pamahalaan na nasa ilalim ng pamamahala ng Pangulo. Una, ang kagawaran ng agrikultura. Tungkulin ng kagawaran ito na itaguyod ang pag-unlad ng pang-agrikultura ng bansa. Tungkulin nitong magbigay ng paglilingkod sa mga tagalikha ng pagkain. Pangalawa, kagawaran ng edukasyon. Tungkulin ng kagawaran ito na magplano at magpatupad ng mga patakaran, programa at proyekto ukol sa mataas na kalidad ng edukasyon. Pangatlo, kagawaran ng ugnayang panlabas. Tungkulin nito ang pagsasaayos ng ugnayang panlabas ng ating bansa. Pangalagaan ang mga Pilipinong nasa ibang bansa at pamahalaan ang mga embahada at tanggapang konsulat na nasa ibang bansa.
Pang-apat, kagawaran ng pananalapi. Tungkulin ng kagawarang ito na magsagawa ng mga plano ukol sa pagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pagpapatupad ng mga patakaran sa pananalapi at pagbubuwis, at ang pagsasaayos ng mga utang panlabas at panloob ng pamahalaan. Panglima, kagawaran ng kalusugan. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan. Tungkulin din nito ang magbigay ng kaalamang pangkalusugan at magpatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan. Pang-anim, kagawaran ng katarungan. Tungkulin nito na magbigay sa pamahalaan ng payong legal. Ito ang nagbibigay ng legal na opinyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pang-pito, kagawaran ng paggawa at empleyo. Tungkulin nito na bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa at iayos ang ugnayang employer at employee. Sa kanila, idinudulog ang mga kaso sa pagitan ng mga manggagawa at mga kumpanya o pabrika. Pangwalo, kagawaran ng tanggulang pambansa. Tungkulin ng kagawaran ito na pangalagaan ang mga mamamayan ng bansa laban sa mga panloob at panlabas na panganib. Pinananatili nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Pang-siyam, kagawaran ng budget at pangangasiwa. Tungkulin ng kagawaran ito na tulungan ang Pangulo sa paghanda ng budget ng pamahalaan, pagsasaayos ng isang sistema tungo sa epektibong pagpapatakbo ng pamahalaan, at pangangasiwa sa pagpapasweldo at pagposisyon ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Dumako na tayo sa ang sangay tagapagbatas o lehislatibo. Ang Kongreso ng Pilipinas o lehislatibo ay ang sangay tagapagbatas ng pamahalaan. Ayon sa 1987 Constitution, ang kapangyarihang lehislatibo o tagapagbatas ay ibinibigay sa Kongreso ng Pilipinas na siyang kinabibilangan ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan o ang House of Representatives. Ang mga kasapi ng Senado at kapulungan ng kinatawan ay tuwirang inihahalal ng mga tao. Narito ang kwalifikasyon para sa mga senador. Likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen.
Nasa 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan. Nakakabasa at nakasusulat. Para naman sa mga kongresista. Maliban sa kinatawang party list, rehistradong botante dapat sa distrito na paghahalalan sa kanya. Nakapanirahan doon sa loob ng hindi kukulangin sa 1 taon bago sumapit ang araw ng halalan. Likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen. Siya rin dapat ay nasa 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan. Nakababasa at nakasusulat. Mga bumubuo ng lehislatura. Binubuo ng 24 na senador at 297 kinatawan ang lehislatura. Ang mga senador ay nanunungkulan sa loob ng 6 na taon at maaaring mahalal sa 2 magkasunod na termino. Inihalal sila ng mga mamamayan ng buong Pilipinas. Ang mga kinatawan ay may 238 mambabatas na pandistrito at 59 na pansektor ng mga kinatawan. Ang mga kinatawan ay inihahalal ng mga tao sa distrito na kanilang kinatawan. Ito ay ayon sa 17 Kongreso. Naglilingkod ang mga kinatawan sa loob ng 3 taon, ngunit hindi maaaring higit sa 3 magkakasunod na termino. Ito ang batasang pambansa. Ito naman ang sesyon sa Kongreso. Mga tungkulin at kapangyarihan ng lehislatura. Gumawa ng batas. Pagtibayin ang pakikipagkasunduan at trabaho ng ibang bansa. Aprobahan ang taunang budget ng pamahalaan. Mapabuti at magtakda ng buwis. Aprobahan ang paghirang sa tungkulin sa ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng Komisyon sa Paghirang sa Tungkulin. Aralin din natin ang sangay panghukuman o hudikatura. Ang mga korte ay isa pang pangunahing sangay ng pamahalaan. Ang mga ito ay itinatag upang pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan laban sa paglabag dito ng iba pang tao o ng pamahalaan. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa kataas-taasang hukuman at sa mga mababang hukuman. Tatlo ang pangunahing tungkulin ng sangay
na ito. Una, pakinggan at suriin ang mga kaso. Pangalawa, isaad ang kahulugan ng batas. Pangatlo, ilipat ang batas sa mga kaso. Narito ang kwalifikasyon ng punong mahistrado at kasamang mahistrado. Isang katutubong ipinanganak na mamamayan o natural-born citizen ng Pilipinas. 40 taong gulang pataas. 15 taong nanunungkulan bilang hukom sa mababang hukuman o nagsasanay ng abogasya sa Pilipinas. Bilang pagsunod sa mga probisyon ng 1987 Constitution, ang Korte Suprema ay binubuo ng isang punong mahistrado at 14 na katuwang na mahistrado. Pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Ang punong mahistrado at mga katuwang na mahistrado ay hinihirang ng Pangulo ng Pilipinas. Pinipili mula sa sinalang listahan na isinusumite sa kanya ng Judicial and Bar Council. Kailangang mapunan ng Pangulo ang posisyon sa loob ng 70 araw mula sa pagkakabakante nito. Mga likas na kapangyarihan ng Korte. Una, ipatawag at paharapin ang mga testigo. Pangalawa, hingan ng panunumpa sa katotohanan ang mga testigo. Pangatlo, panatilihin at ipatupad ang kaayusan sa hapag nito. Pang-apat, ipasunod ang mga pasya at kautusan nito. Ang pinakamataas na hukuman ay ang Korte Suprema. Ang mababang hukuman ay ang sumusunod. Una, Court of Appeals. Dito muling nililitis ang mga kasong napagpasihan na ng mas mababang hukuman. Pangalawa, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, at Municipal Trial Court. Dito nalilitis ang mga kaso kung saan naghahanap ang nasasakdal ng mga testigo upang maghanap ng ebidensya. Pinatnubayang pagsasanay, pamprosesong at pangunawang katanungan. Una, ano ang kahulugan ng pambansang pamahalaan sa ating bansa at sa kaniyang mga mamamayan? Pangalawa, ano ang mga mahalagang tungkulin o kahalagahan ng pambansang pamahalaan? Pangatlo, ano-ano ang mga kapangyarihan ng tatlong sangay
ng pamahalaan. Pang-apat, sa iyong palagay, maganda o akma ba ang ganitong uri ng pamahalaan sa ating bansa? Pangat-uwiranan ang sagot. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Tanong, tugon, pamparunong. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ikatlong araw. Pamprosesong pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Narito ang pwedeng maging sagot para sa P. Positive o advantages. Basahin mo ang mga ito. Para naman sa M o minuses o disadvantages. Basahin mo ang mga ito. At para sa I, interesting things you learn. Basahin mo ang mga ito. Ikaapat na araw. Pagsusulit. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Para sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa samahan o organisasyong politikal na ang layunin ay mapanatili ang kaayusan at magtatag ng isang sibilisadong lipunan? A. Bansa. B. Mamamayan. C. Kapangyarihan. D. Pamahalaan. Ano ang tamang sagot?
Magaling. D. Pamahalaan. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan? A. Pinagsisilbihan at pinoprotektahan ang mga mamamayan. B. Pagpapatupad sa mga batas, programa at proyekto ng bansa. C. Pangangalaga sa mga gawaing hindi naaayon sa batas ng bansa. D. Bumubuo ng mga programa para sa kapakanan at pangangailangan ng mga tao. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Pangangalaga sa mga gawaing hindi naaayon sa batas ng bansa. Pangatlo, ano ang tawag sa pinuno ng bansang demokratiko katulad ng Pilipinas? A. Prime Minister. B. Hari. C. Sultan. D. Pangulo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. D. Pangulo. Pang-apat, paano nailuluklok sa posisyon ang isang pinuno ng demokratikong bansa tulad ng Pilipinas? A. Pagpapamana ng posisyon sa kapamilya. B. Pagpili ng mga tao o pagboto sa panahon ng eleksyon. C. Sa pamamagitan ng kayamanan na meron ang isang tao. D. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ng pinuno ng ibang bansa. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Pagpili ng mga tao o pagboto sa panahon ng eleksyon. Panglima, aling gawain ang nagpapakita ng tamang tungkulin ng isang opisyal ng pamahalaan? A. Pagnanakaw ng budget sa isang proyekto. B. Pagprotekta sa mga maling gawain ng mga kaibigan. C. Pagpili ng mga taong tutulungan sa panahon ng kalamidad. D. Pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno para sa kabutihan ng mga mamamayan. Ano ang tamang sagot? Magaling. D. Pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno para sa kabutihan ng mga mamamayan. Pang-anim, ano ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas? A. Sangay tagapagbatas. B. Sangay tagapagpaganap. C. Sangay panghukuman. D. Barangay. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. B. Sangay tagapagpaganap. Pang-pito, sino ang namumuno sa sangay ng sangay panghukuman?
A. Pangulo ng bansa. B. Pangulo ng Kongreso. C. Punong rehistrado ng Korte Suprema. D. Punong barangay. Ano ang tamang sagot? Magaling. C. Punong rehistrado ng Korte Suprema. Pangwalo, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa pamahalaan? A. Paggamit ng po at opo. B. Pagrarally at pangontra. C. Pagsunod sa mga itinakdang batas. D. Pagkain ng masusustansyang pagkain. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Pagsunod sa mga itinakdang batas. Pangsyam, bakit kailangang hiwa-hiwalay ang tatlong sangay ng pamahalaan? A. Magkaroon ng kalayaan ang bansa. B. Mawalan ng kasiguraduhan ang bawat sangay. C. Masigurong hindi nasa iisang sangay ang kapangyarihan ng buong bansa. D. Mas mahirap ang komunikasyon ng mga pinuno. Ano ang tamang sagot? Tama! C. Masigurong hindi nasa iisang sangay ang kapangyarihan ng buong bansa. Pang-10, bakit mahalaga ang isang pamahalaan? A. Upang makilala ang bansa sa buong mundo. B. Ang Pilipinas ay kikilalanin na isang bansa sa UN. C. Masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. D. Maiangat sa kahirapan ang bawat mamamayan ng bansa. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! C. Masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. Para sa kasunod na bahagi, isulat ang F o fact kung ito ay nagpapahayag tungkol sa pamahalaan at B o bluff naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang kapangyarihan ng isang pinuno o opisyal sa ating bansa ay maaaring maipasa sa isang kamag-anak. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Bluff. Pangalawa, ang mga batas, programa at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! F o fact. Pangatlo, ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno ng bansang Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! F o fact.
Pang-apat, ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya ring tinatawag na pambansang pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. F. OFAC. Panglima, tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. Ano ang tamang sagot? Mahusay. F. OFAC. Pang-siyam, Prime Minister ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. O bluff. Pang-pito, hindi kaya ng pamahalaan na panatilihin ang kaayusan ng bansa at hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. Bluff. Pang-walo, pinapayaman ng pamahalaan ang mga pinuno ng pamahalaan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. O bluff. Pang-siyam, pinapanatili ng pamahalaan ang pambansang kaligtasan sa anumang panganib. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. F. OFAC. Pang-sampu, pinapangalagaan ng pamahalaan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ano ang tamang sagot? Magaling. F. OFAC. Pang-11, ang sangay na tagapaghukom ay kinabibilangan ng mga mambabatas. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. O bluff. Pang-12, ang pambansang pamahalaan ay nangunguna sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. F. OFAC. Pang-13, nahahati sa 2 kapulungan ang sangay na tagapagbatas. Ano ang tamang sagot? Magaling. F. OFAC. Pang-14, ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi kumpleto. Ano ang tamang sagot? Magaling. B. O bluff. Pang-15, tinitiyak ng pambansang pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito maging yaong mga nasa ibang bansa man. Ano ang tamang sagot?
Napakahusay! F o fact. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang kahulugan ng pamahalaan, ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan, ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikaunlad ng bansa, at ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.